Sara Duterte, confidential fund. According mga kababayan, kay Sherwin Gatchalian or Senador Sherwin Gatchalian, tatanggalin na daw niya ang confidential fund ng Office of the Vice President. Bakit ngayon lang? Kung saan marami ng katiwalian. Minsan din itong mga politiko, mga kababayan, mga politician, may mga pautot-pautot, di ba? Yung mga magpapakitang gilas. Sige, tanggalin natin yan. Kailangan wala ng ganyan para walang issue. Ba't ngayon lang kung saan nanakaw na? Yeah, pakinggan natin. Si Mama Leni nga, wala namang confidential noon. Book your next trip anywhere in the world. Yeah. Trip.com app. Confidential funds ang pinaka-contentious o nagdudulot ng argumento o kontrobersiya sa pondo ng Office of the Vice President. Ito, actually mga kababayan, ito po'y panukala ni Senador Sherwin Gatchalian. Tatanggalin daw ang confidential fund. Dapat hindi lang sa Office of the Vice President, dapat sa lahat. Isalin nyo na yung pork barrel. Di ba? Kasi dyan nag-umpisa ang korupsyon eh. Alam nyo mga kababayan kung bakit itong mga politisyan nagkakandara pa sa pagtakbo at pumasok sa politiko? Kasi ang laki ng makukuha nilang pork barrel at confidential fund. Di ba? Kaya nga, itry ninyo mga kababayan, tanggalin ninyo yung pork barrel, tanggalin ninyo yung confidential fund. Tignan ninyo kung may mga politician pag magkandara pa dyan at magbubudots-budots dyan, magkakampi ng bilyon ang naubos. Kung wala na silang mabalik sa kanila. Kaya nga sabi ni Vico Soto mga kababayan, ang politiko, kapag gumastos ng bilyon yan, ibig sabihin babawi yan. Diba? Ang pork barrel, hindi yan natatanggal po, ma'am. Kasi bawat politician, lalo na pag Senado at Kongreso, may karapatan po silang mag-request. Nasa Senate President at sa House Speaker yan. Ito ang inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, sa gitna ng nalalapit na deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Aniya, simula pa ng 2025 budget ay tinanggal na ito sa pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, basic o mga talagang kailangan na lang sa operasyon ng pangalawang Pangulo ang ibinigay na budget para sa OVP. Kaya para kay Senador Gatchalian, mas madali na itong resolbahin para sa 2026 budget. So as long as wala nang contentious items on which is the confidential funds, feasible naman yung budget ng OVP. Bukod sa OVP, sinabi ng senador na magiging lubhang mahigpit na rin ang Committee on Finance pagdating sa confidential funds ng anumang ahensya ng gobyerno. Ito ay upang maiwasan ang mga issue o kwestiyon ng irregularidad sa panukalang pondo. That's another budget principle that we will be adhering to in the Committee on Finance. Yung mga intelligence funds, confidential funds will be limited to agencies that truly require them. Yan ang gusto kong marinig, Senator Sherwin Gatchalian. Limitado lang ang merong confidential fund, 'di ba? At intelligence fund. Huwag nyo nang bigyan yung mga mayor. Huwag nyo nang bigyan yan. Putang ina. Kapag may baha, may dilubyo, may sunog, may kalamidad, hindi naman nagagamit yung confidential fund. Ang nagagamit lang ay yung calamity fund na pondo ng kanilang lalawigan or kanilang lungsod. Diba? Hindi naman nagagamit yung confidential fund. Ang gamit nilang confidential fund, pang sarili lang nila, pang bodyguard, diba? Pag book ng helicopter, pag book ng private plane, pagkuha ng mga guns. Diba? Diyan nagagamit ang confidential fund na dapat ay gagamitin yan para sa emergency purposes ng kanilang constituent. Diba? Kapag kulang ang calamity fund, huhugot ka sa confidential fund. Ang problema, ninakawan na yung calamity fund, binulsa pa ang confidential fund. Wala kong pinangalanan kung anong lugar at anong lungsod at anong syudad. Kasi unang-una, dyan po nag-umpisa ang confidential fund sa mga mayor. Take note, not only for mayor, pati mga congressman may ganyan. Hindi natin alam kung sino-sino yan. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, para saan ba yung confidential fund na yan? Kung meron namang calamity fund, nananakawan na nga ang calamity fund, ibubulsa pa ang confidential fund.
Sige nga, tanungin ko kayo, ang confidential fund po ay ginagamit lang yan kapag kulang ang pondo sa calamity fund or pag ginira tayo, or hinak yung system ng ating lugar, yung nasabotahe tayo, magagamit ang confidential fund at intelligence fund. Unat sa pool mga kababayan, kailan ba tayo ginira? Bakit meron tayong confidential fund? Bakit tayo magkaroon ng intelligence fund? Hindi naman tayo bangko na i-hack ng mga hacker para nakawan. Anong i-hack sa City Hall? Anong i-hack sa Capitol? Wala naman Dapat nga magkaroon ng confidential fund yung may may-ari ng bangko, yung Bangko Sentral. Kasi yan ang nakakatakot na kapag na-hack yan, good luck ang ating bansa. Alam nyo, kaya lumakas ang loob nitong mga putang ina kahit walang alam sa politika, tumatakbo. Anak ni Digong, anak ni Erap, anak ni Rebilla, anak ni Binay, anak ni Cayetano. Yung mga political dynasty, sasayaw ka lang doon kasi tatay mo si ganito, manalo ka na. Uupo ka lang doon, magpakilala ka lang, manalo ka na. Pagdating sa kanilang nasasakupan, nga sila. Kasi walang alam. Tingnan nyo sabi ni Sara, hindi porket anak ako ni Duterte ay iboto nyo na. Hindi porket anak ako ng dating presidente, tatayo ako sa harap ninyo, sasayaw lang ako ng budots, mananalo na. Tignan po ninyo ang credential ko. Sinabi ni Sara yan bago nahuli ang tatay niya sa Hong Kong. Yun. Ay, Diyos ko. Kaya, mga kababayan, alam nyo, nakinig lang kayo sa akin. Ako kasi nakita ko kung gaano kaganda ang Singapore. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung gaano kaganda ang Singapore. Alam nyo, sa buong mundo, Singapore ang #1. No corruption. No crime. Singapore. No crime, no corruption. Kita ko Diba? Kita nyo, mga kababayan? Nakita ko nga yung mayor ng Marikina, sinuspende. Hindi nila nakita na ang Marikina parang Singapore. Diba? Kita nyo Singapore kung gaano kaganda. Sa iyo mga kababayan, dapat kung tanggalin man ang confidential fund ng Office of the Vice President, tanggalin nyo na lahat. Bakit si Leni Robredo, bakit si Leni Robredo noon wala namang confidential fund, nabuhay naman? Bakit si Noli de Castro? Bakit si Binay? Actually, si Binay meron yata. Diba? Nakuha naman yung maging Vice President kahit wala siyang confidential fund. Nakatulong pa nga Bakit si Sara ngayon kailangan niya ng pondo? Kasi wala daw pondo. Si Leni noon, binigyan ba ng pondo ni Digong? Nahihirapan nga kasi kontrapartido sila. Diba? Tsaka, mga kababayan, ito lang sabihin ko sa inyo. Kung tatanggalin nyo yung confidential fund, wag lang sa Office of the Vice President. Lahatin nyo na, pati na yung mga sa mayor. Yung mga mayor kasi dyan nag-umpisa ang napakalaking confidential fund. Tignan ninyo yung Davao City kung gaano kalaki confidential fund mula pa kay Sara. Tignan ninyo ang Maynila, Makati. Alam nyo, sa 7 kamayayaman na lungsod sa buong Pilipinas, talo ni Basti sa Davao City sa palakihan ng confidential fund. Mga kababayan. Yung confidential fund ni Basti sa Davao, mula nung siya ay mayor, almost 500 million. Almost 500 million. Yung confidential fund sa 7 mayayamang lungsod sa Maynila, tag 100 million lang, 200 million,
150 million, 80 million. Talo ni Baste yung 7 kamayayaman na lungsod sa buong Pilipinas, Davao versus 7 cities sa confidential fund. Yeah? Kaya dapat tanggalin nyo na yan. Eto, para maniwala na naman kayo dito at sabihin nyo na naman, Ken, gawa-gawa ka na naman ng kwento. Eto Davao. Confi. Baste. Talo. Ang 7 wealthiest. Wealthiest city. Para makita ninyo 530 million pesos ang nagastos ng Davao City sa... In a stunning revelation, Davao City's confidential funds expenditure for 2023 reached a staggering 530 million pesos. This amount eclipses the combined confidential expenses of the 7 richest cities in the Philippines, which totaled just 529.5 million pesos. Under Mayor Sebastian Duterte's administration, this spending marks a 15.22% increase from 2022's 460 million. The spotlight on these funds intensified following controversies surrounding Vice President Sara Duterte, who previously led Davao City. Her office's alleged misuse of 125 million in confidential funds within a mere 11 days has sparked multiple impeachment complaints, raising questions about transparency and accountability in government spending. In a stunning revelation, makinig kayo. Si Bril Montalvo ay... Kasi alam ko yung... Makinig. Pinaiimbestigahan ng isang mambabata sa Commission on Audit ang naging confidential funds ng Davao City sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte noong siya ay mayor pa doon. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, gusto niyang malaman kung talaga bang napakinabangan sa lungsod ang confidential funds. Sa mga nakaraang COA report sa termino ni Duterte bilang Davao City Mayor mula 2016 hanggang 2022. Ayan tignan ninyo termino ni Sara. 2016, 144 million. 2017, 293 million. 2018, 420. 2019, 460. 2020, 460. 2021, 460. 2022, 460. In total of 2.67 billion. Saan napunta yan? Bukod kay Sara, may kay Basti pa. Kaya nga sabi ko Senator Win Gatchalian, kung tatanggalin nyo ang confidential fund ng Office of the Vice President, lahatin nyo na. Diba? Lahatin nyo na. Huwag yung pipiliin nyo lang. Yung sa inyo, okay. Yung sa iba, hindi. Walang ganon. Walang ganon. Diba? Hindi yung pipili-pili lang. Sa totoo lang mga kababayan, grabe po. Sa confidential fund ni Baste na 500 million noong 2022, 2023, 22 hanggang 2023, 535 million. Yung 7 kamayayaman na syudad sa Pilipinas, mas lamang pa. Tinalo ni Baste ang 7 laban sa kanya. Ganyan po kalaki ang confidential fund nila sa Davao. Para saan ba yung confidential fund na yan? At bakit ganyan kalaki? Napakinabangan ba yan sa Davao City? Ang tanong, bakit ang COA may resibo na natanggap? Pero pag hinanap ngayon, ang nasa resibo, confidential nga Hindi pwedeng sabihin. Hindi pwedeng hanapin. Kasi confi nga Diba? Sinong niloloko? Tayo, taong bayan. Kayo, mga taga Davao. Diba? Kaya nga natakot si Digong mapalitan si Basti dyan Kasi kapag may nakaupo na panibagong mayor dyan, mabubulat-lat ang baho nila dyan. Maniwala kay sa akin mga kababayan. Mabubulat-lat. Kaya sabi ni Sherwin Gatchalian, tatanggalin niya ang confidential fund ng Office of the Vice President
dapat lahatin nyo na. Hindi pili lang. Yeah? Para walang makikinabang. So ito, sunod, mga kababayan. Ano nga ba yung sunod, Ken?